Ito ang inyong quick rundown para sa recognition at enforcement ng arbitral awards. So isipin mo, nanalo ka sa isang foreign arbitration, di ba? Well, hindi ibig sabihin yan, automatic na siyang maipapatupad agad-agad dito sa Pilipinas. Parang foreign diploma lang yan kahit nakagraduate ka na abroad, kailangan mo pa rin siyang ipavalidate sa local authorities natin bago mo magamit ng tuluyan. First, saan at paano nga ba ito ginagawa? You have to file it sa Regional Trial Court o RTC. Dito nila titingnan kung yung desisyon ba ay isang convention award na mas mabilis nilang tanggapin since part tayo ng New York Convention, o isa siyang non-convention award na literal na nakadepende na lang sa reciprocity o yung parang give and take ng mga bansa. Second, dahil dadaan pa nga sa RTC, automatic na bang ia-approve yan? Definitely not, kasi hindi naman rubber stamp ang mga korte natin. Pwedeng-pwede nilang i-reject yung award kung yung issue is actually bawal i-arbitrate under Philippine law, kung invalid yung naging agreement nyo, o kaya naman kung direct itong bumabangga sa public policy natin. Finally, habang umuusad ang buong proseso sa korte, paano pinoprotekta ang mga parties and, well, sino ang magbabayad? Remember, strictly confidential ang arbitration, so walang pwedeng isapubliko nang walang consent nyo. Sa gastos naman, ang general rule is basically loser pays. Yung natalo ang sasagot sa costs, maliban na lang kung may ibang iuutos ang tribunal just to make things fair. So, sa madaling salita, may malakas na ngipin talaga ang foreign arbitral awards dito sa atin. Pero kailangan muna itong pumasa sa masusing validation ng RTC at hindi pwedeng bumangga sa public policy ng Pilipinas.